mga bisdak! For today, samahan niyo akong mag-commute papuntang National Museum of the Philippines. From LRT 1 United Nations exit, tawid lang kayo sa Taft Avenue papunta dun sa Starbucks na side. Then, lakad lang papuntang Callao Avenue. From here, tanaw na natin yung National Museum. Short walk lang siya actually, mga 10 minutes siguro. First stop, National Museum of Natural History. Dito natin makikita ang biological at geological diversity ng Philippines. Just like the other museums na i-explore natin today, open ito from 9 a.m. to 6 p.m. Tara, pasok na tayo. Libre lang pala ang entrance dito. You just need to present one valid ID. Ito na nga yung bumungad sa atin, the architectural centerpiece ng museum na tinatawag nilang Tree of Life. Andito tayo ngayon sa Ayala Reception Hall kung saan nandito ang skeleton ni Lolong and makikita din ang replica ng mga dinosaur fossils. Ito naman yung exhibition about tropical lowland evergreen rainforest. Ito daw ang most common forest type in Southeast Asia and syempre including the Philippines. Meron ditong diorama ng rainforest and meron din displays ng iba't ibang animals and wildlife. Andito tayo ngayon sa Philippine Biodiversity Exhibition kung saan makikita ang collection ng flora at fauna specimen. And kung nasa baba yung skeleton ni Lolong, andito naman yung preserved skin niya. Ito naman yung exhibition na Life Through Time. And eto nga pala yung jaw replica and real teeth ng Megalodon, which is the largest shark to ever exist on Earth. Nisi-showcase din dito yung fossil and prehistoric history ng Pilipinas. And we are done here sa Natural History Museum. Punta na tayo sa next museum na andun lang siya sa tapat to. After a short walk, eto na ang National Museum of Anthropology. Dito ni-showcase ang Filipino culture and heritage. Katulad na ng unang museum, libre din to. First exhibition, manlilikha ng Bayan Hall na para sa mga individuals na nakatanggap ng gawad sa manlilikha ng bayan. Andito yung mga gamit na ginawa or ginamit nila, and by the way, yung award nga pala is to recognize their outstanding work as a traditional folk artist. Next one, Bangsamoro Gallery na nagpo-focus sa culture ng iba't ibang Islamic groups dito sa Pinas.
Kaban ng Lahi Gallery kung saan makikita ang mga archaeological treasures dating back 2,500 to 1,000 years pa. And ito ay BI Gallery na nag-feature ng kultura ng mga Negrito groups. Andito tayo sa Rice Biodiversity and Climate Change Gallery. Ito nga pala yung tinatawag nilang bulul na ginagamit sa rituals for rice production. So, sa gallery na to, makikita nyo yung mga agricultural practices, lalo na yung tungkol sa rice. And that's it for the Museum of Anthropology. Tatawid na tayo sa National Museum of Fine Arts. So, pagkalabas ng Anthropology Museum, tumawid lang kami. So, ayun siya, di ba? Tas andito na kami. And, lalakad lang daw papunta dito. And we are here. I think out of the 3 museums, ito yung pinaka-pinupuntahan talaga ng mga tao since nandito yung mga famous Filipino paintings and sculptures, including Espolari. Ito nga pala yung visitor guidelines, which is pretty much the same for all 3 naman. And this is the lobby where you can register for free and leave your bags. Dumiretso nga pala muna kami dito sa 4th floor sa Papa Cafe for refreshment kasi sobrang init sa labas. Medyo pricey lang siya pero given its location na nasa loob ng museum, I guess pwede na. And since andito na tayo sa 4th floor, we're gonna start exploring from here then pababa. First stop, Lilok, Hulma at Tipon kung saan tampok ang mga sculptures mula sa mga tanyag na Filipino artists. Dito sa Old Senate Session Hall niyo makikita yung mural na Filipino Struggles Through History ng national artist na si Botong Francisco. Dito sa Luis Ablasa Hall makikita ang mga religious art from the 17th to 19th centuries. And syempre, may gallery din for Dr. Jose Rizal. Meron din gallery para sa tinaguriang Los Dos Pintores or the Two Painters na sina Juan Luna at Felix Hidalgo.
last but not the least, is Polarium Hall. Una niyo makikita yung sculpture na Diwata ni Guillermo Tolentino. And of course, the famous Espolarium of Juan Luna. And that's it for our museum tour. Thank you mga bisdak! Till next time!